Batas ng Bayan. Pwede ba nga kasuhan ug mag-file ko og small claims mag-file ko sa small claims court bisan OFW ang nakautang sa ako 300,000 iyang utang nako gigamit niya pang placement fee and requirements para maka-apply siya sa Korea. Ingon niya iya daw hulug-hulugan once maka-work na siya didto pero katong wala na siya nagparamdam. Almost 2 years na. Unsaon ako pagpaningil niya, OFW pud ko diri sa Taiwan og hard-earned money ang atong gipahulam niya. Hinaot matabangan attorney kay para jud tutukod sa kumbalay ang iyang gipahulman. Ang tubag pwede siya mag-file gihapon og small claims case bisan pa og ang nangutang sa iyahang wa makabayad naa sa gawa sa nasod no manang gitawag nato nga Filipino not residing in the Philippines ba no. Ang kuan lang gani bel mamahimo lamang komplikado ang pag-serve sa summons sa batok aning tawanan no ngano man tungod kay dili man siya maserban sa summons personally kay naamang goy mga modes of service of summons god nga gi-require ang ato ang rules of court. Ang nag-una diha nga pinaagi sa gitawag nato og personal service sa summons no. Okay. Pero kung pamatud-an niya sa korte nga naa sa gawas nagpuyo ang maong wa nakabayad sa iya pwede siya nga ma-avail sa gitawag nato og extraterritorial service but pasabot dalon didto sa gawas ang summons og i-serve sa iya o kung dili magani tungod kay dili practicable pwede siya nga mag-file og motion para nga ang summons i-serve via publication no. I-serve via publication pinaagi sa ato ang mga newspapers of general circulation diri sa atong lugar or dili ba ka mga national dailies nato. Ang problema lang ani kay magdugang ni siya sa gasto bel ba. Okay, dako magud ang publication fees ani. Adto lang niya mo sa RC Star News na makatabang siya ani. Ipa-publish ninyo. Ipa-publish ninyo ang summons og human sa gitakdang panahon usually once a week for 3 consecutive weeks. Makonsiderar na nga naka-acquire og jurisdiction but pasabot do na gahom na ang korte aning tawhana og pwede na niyang desisyonan ang kaso no. Kana pong iyang problema nga nasa karon sa gawasad OFW sad siya, pwede niya momentarily ihatag ang katungod sa laing tawo nga na-address Pilipinas sa pag-file sa kaso pinagis pag-execute sa gitawag natong special power of attorney no. Dito tanan ni tugyan niya ang mga gahom para nga mag-file ang kaso para ma-enter into amicable settlements ug uban pa. Pero kinahanglan yun nga sa panahon nga hiringon ang iyang small claims case timingon gyud niya nga makauli siya din sa Pilipinas. Ngano man tungod kay siya man ang agrabyado, siya sad ang naghawid sa original nga mga dokumento isip prueba o ebidensya sa mga utang ug siya pud ang dunay personal knowledge sa mga transactions nga nag-abot sila no nang biya sa siyang kwarta, gibuhi sa siyang kwarta wa siya mabayre, gihimo niya nga mga demand ug uban pa. O kaning tanan gikinahanglan nga mapresentar sa korte niya no siya mismo tungod kay siya man ang agrabyado nining maong kaso no manang ingon ako kaganina nga mamahimong komplikado lang luyos ka matuoran nga pwede gud siya gihapon mag-file og kaso batok aning tawhana nga nasa gawas bisan pag siya mismo nga mag-file na asad sa gawas. Medyo komplikado gyud siya nga sitwasyon attorney gumikan sa kalagyo no. Yeah, magdugang pud sa gasto bel no ano man tungod kay ang publication fee sa kung hibaluan medyo dako gyud kay mo order ang korte nga i-publish ang summons appeal na sad ang complaint nga gibasihan sa reklamo niya no medyo dili barato no pricey, ang medyo pricey na siya. Hinoon ang maayong balita diha tungod kay kung mopagawas ang korte og desisyon dayon imuhang mapresentar ang ebidensya nga ning gasto kas publication appeal niya ni sa computation sa mga danyos perwisyos sa laktod pakistorya kung order ang korte nga pabayaran ng utang appeal na unya ni ikargag appeal ni sa mga bayron niya sa imuhang kontra itong mga nagasto ining abot sa panahon. Alright.